Muli po, ating basahin ang ating pong Bible verse, Proverbs chapter 18 verse 10. For the name of the Lord is a strong tower, the righteous run unto it and is saved. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Siya po ang ating kaligtasan. At ang bawat matuwid, pinapaging matuwid sa pamamagitan po ng ating pong pananalig sa ating Panginoon. Tayo po yung righteous na nanganganlong sa muog na ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang wika po ng pangako ng Diyos ay nakakasumpong ng kaligtasan. Can you say amen? Amen at amen. Ngayon pong umaga, mga kapatid, speaking of protection, kaligtasang nagmumula po sa ating Panginoon, I want to share to you two misconception of God's protection. Ngayong umagang ito ay nais ko po kayong bigyan ng dalawang hindi matuwid na pananaw tungkol po sa pag-iingat ng Diyos. Dalawa lang po ito. At ito pong dalawang misconception na ito, dalawang hindi matuwid, no? Sabi nga po ay maling pagtanaw sa pag-iingat ng Diyos. And especially po ngayong panahon ito ng pandemya ay napakahalaga na habang naniniwala po tayo na totoo na iniingatan po tayo ng Diyos, ay meron din po akong gustong ipaalala po sa inyo in the light of the scripture. Ito po yung ating sasagutin sa mga pagkakataong ito. Na ano yung pastor, ano yung dalawang maling pagtanaw tungkol sa pag-iingat ng Diyos. At kung kayo po ay ready na mga kapatid, ay baka po habang ating tinatalakay sa mga nanonood po sa ating worship live stream ngayon, baka makita po ninyo yung inyong pagtanaw sa ganitong bagay. Hayaan po natin na ang salita po ng Diyos ang siyang magbigay po sa atin ng konkretong katotohanan patungkol po sa kanyang pag-iingat sa atin. So, misconception number 1. Because God is protecting me, then no need for myself to take care of myself. Because God is protecting me, then no need for us to take care of myself. Yan po yung number 1 na wrong misconception. Sapagkat ako ay iniingatan ng Diyos. Ano po? Dahil pinag-usapan po natin yung pag-iingat ng Diyos. So ito po yung number 1 na wrong misconception. Sapagkat ako ay iniingatan ng Diyos, ay hindi ko na kinakailangang ingatan ang aking sarili. And have you found yourself in that idea? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, itong panahon na ito na hinaharap po natin, na panahon ng pandemya, panahon na mapanganib. Alam niyo po ba na itong number 1 misconception na ito ay kahit po sa daigdig ng mga mananampalataya, meron pong, hindi naman lahat, pero merong iba, a numbers of believers na tila baga meron ganitong kaisipan. I remember po mga kapatid, na last year, last year ng if I remember ng March 2020 last year, nang ako po ay mag-guesting sa isang radio program po natin. Alam niyo po alam ko po na kayo po ay nakapanood po rito o nakapakinig po dito. Ay yan yung mga panahon, yan yung buwan na yan last year ng March 2020. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung unang saltahan no, yung unang dating na lumalabas na yung mga balita tungkol po sa epekto po ng COVID sa ibang bansa
And by that time, ng last year ng 2020, ng March, ay doon na rin po tayo tinamaan o tayo po ay na-infect na dito po sa ating bansa. And I remember mga kapatid, ng mga month na yan ng March, there are some question na ibinato po sa akin during that time sa radio program na yon, na nagtatanong na gawa ba or is it an act of faith na dahil pinagbabawal na yung shaking of hands, pinagbabawal na for the meantime may pagbabawal sa paghahawakan ng kamay, ano po, yung beso-beso, medyo meron na mga ganung pasabi na iiwasan na muna yung mga social gathering, ano po. At because of that, mga kapatid, alam natin na sa church, number one, na maapektuhan ng church dahil po meron tayong social gathering. And then, pangalawa, sa ating po mga pagsamba o mga pagtitipon, hindi po naiiwasan. I'm speaking of generally, di ba? Meron shake of hands. Pagdating sa church, bago umalis sa church, may mga kamayan. And then, yung ating po mga ibang mga kapatiran po ay nasanay po sa kanilang greetings na yung kiss. Ano po? Yung, kung tawagin nga po natin ay yung beso-beso. So, merong nagtanong sa akin po during that radio program na may pananampalataya ba tayo kung sa tingin natin tayo man ay sasang-ayon na wala nang social gathering, wala nang shake of hands, wala nang beso-beso. Parang kino-question nila na parang hindi ito gawa ng pananampalataya. Na kung tayo talagang iniingatan ng Diyos, ay okay lang na kahit may pandemya na tayo ay mag-gathering, na okay lang na kahit may pandemya na tayo po ay mag-shake of hands pa rin, no? O tayo ay magkaroon pa rin ng beso-beso. Kasi nga po, the idea is, kung naniniwala tayong iniingatan tayo ng Diyos, then it's okay na kahit na hindi po natin gawin yung ganitong mga human way of protecting yourself or keeping away yourself mula po sa mga tinatawag po natin na panganib. So, nakita po ninyo mga kapatid, that is the number one misconception. Kaya po, I still remember na ako po ay tinanong during that radio program, at yun nga po ang naging sagot ng inyo pong pastor. Nang biga kong ganun, wag po nating i-equate ang ating pananampalataya sa pag-observe po ng mga health protocols na dapat po natin gawin. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na meron tayong pananampalataya sa Diyos, ay nangangahulugan din ito na wala na po tayong gagawin ng mga paraan para po mag-ingat. So, again, mga kapatid, gusto ko po kayong maliwanagan dito. God is protecting us. Generally speaking, God is protecting us. Pero itong number one natin is maling maling pagtanaw na because God is taking care of me, so no need for me to take care of myself. Dahil ulitin ko po yan po ay maling pagtanaw. Yes, iniingatan tayo ng Diyos. Pero itong number one, dahil ako'y iniingatan ng Diyos, kung magkagayon ay hindi ko na kinakailangan ingatan ang aking sarili. Alam po ninyo mga kapatid, kahit po itong panahon ito, kahit po dumating itong panahon nating ito, na almost tayong mga Pilipino ay we are living in the paranormal of using face mask, face shield, bringing our alcohol with us o mga sanitizer. Pero even sa mga panahon ito na ito ang paranormal, alam niyo po ba na still ay meron pa rin pong mga mananampalataya na kinokondem nila itong ganitong mga action, itong ganitong mga itsura, at kinokondem nila yung why we are not gathering. Kung talagang tayo iniingatan ng Diyos, bakit tayo sumusunod
sa sa mandato na no gathering. Totoo po yan mga kapatid. Hanggang ngayon ay meron pa rin po mga believers, and some of them are, kilala ko pa nga na mga church leaders, na yan po ang kanilang sentimiento. Kung talagang naniniwala tayong iniingatan tayo ng Panginoon, bakit natin kinakailangang ihinto ang ating mga pagsamba? But I tell you mga kapatid, ako po ito pong ating live stream na ito ay programa po ng ating Church ng Panginoon sa Grace Community Church of Christ. And for that, as a pastor ng congregation nito, I am addressing yung ating mga kapatiran, yung ating mga kapamilya sa simbahang ito. But nevertheless, alam ko po na marami tayong mga viewer na nanonood po sa atin here and abroad, ay nirerespeto po namin kung ano po yung ganong klase ninyong pagtanaw, na maaring baka kayo nga po ay isa doon, sa ganong kaisipan na if God is protecting us, why we are afraid of having a gathering in our church? Nirespeto ko po kayo. Pero ako po, bilang pastor po ng congregation nito, I'm addressing our people na mga kapatid, pag-aralan po nating mabuti para magkaroon po tayo ng tamang pagtanaw na yes, the name of the Lord is a strong tower, and when the righteous run unto it, they found salvation. Sila'y nakakasumpong ng kaligtasan. But nevertheless, this number one wrong concept or misconception na because God is protecting me, so I don't need to protect myself. For me, that is a wrong conception. Misconception po yan. Number two. Ito naman po yung number two. Yung number two po ay halos kabaligtaran naman po itong number one. Tignan po ninyo. I can take care of myself, then for that reason, no need for me to ask God to protect me. I can take care of myself, so no need to ask for God's protection. Kabaligtaran naman. Ito namang number two mga kapatid, ito naman po ay marami rin po mga, kahit ngayon mga kapatid, I can tell you, I can sense in my spirit na there are some believers na dahil naman sa tingin nila ay kaya naman nilang ingatan yung kanilang sarili. No, in a practical way, in a logical way, sabi nga, na dahil sila naman po ay maingat, inignore naman nila yung pag-acknowledge ng pag-iingat ng Diyos sa kanilang buhay. That is the number two misconception ng pag-iingat ng Diyos. I can take care of myself, so no need for me to ask God's protection. And aside from that, God is, maybe He is busy doing many things. Meron po bang nag-iisip ng ganyan? Na because God is doing many things, siguro I don't need to add another responsibility to God. Dahil ang Diyos ay marami nang ginagawa, marami na siyang mga iniingatang tao, marami na siyang binabantay sa buong mundo. So siguro I could take care of myself. So no need for me to ask for God's protection. So nakita po ninyo mga kapatid, dito sa dalawang bagay na ito, how I pray and I hope, na habang pinag-aaralan po natin yung pag-iingat ng Diyos, sana po itong number one wrong concept and number two wrong concept ay hindi po tayo bumagsak dito, na hindi po tayo ito. Nando po yung number one, because God is protecting me, so I don't need to take care of myself. Kumbaga, bara-bara na uri po ng buhay. Or number two, well, I could take care of myself, so I don't need that I have to ask God for His protection. Kaya ko namang ingatan yung sarili ko, so hindi ko na kinakailangan na hingin pa ang pag-iingat ng Diyos. You are not acknowledging the God's protection in your life. So mga kapatid, sagutin po natin yung dalawang
wrong concept na yan? Sagutin po natin yan in the light of the scripture. So number 1, ito po ang ating tugon. Meron po tayong ginamit na mga case study rito. Case study number 1, to answer, mga kapatid, to answer yung pong wrong concept number 1, ito po ang ating case study number 1. Sandali po tubig muna. Yan. Case study number 1. When Jesus was tempted. Ang sagot po natin doon sa number 1 na God is protecting me so I don't need to take care of myself. Ako'y iniingatan ng Diyos, so okay lang kahit na hindi ko ingatan yung aking sarili. Ang sagot po natin dyan ay ito, yung when Jesus was tempted. Nung tuksuin po ng dyablo ang ating Panginoong Hesus. Sabing ganoon in Matthew chapter 4 verse 6. Ang wika po ng dyablo sa ating Panginoon, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y, referring to God, ang Diyos ay magbibilin sa kanyang mga anghel upang alalayan ka sa lahat ng iyong mga lakad, at baka matisod ang iyong paa sa isang bato. Nakita po ninyo mga kapatid kung papaano po tinukso ng dyablo ang ating Panginoong Hesus na may kinalaman po sa proteksyon ng Diyos sa kanyang anak. Na ano po ang sabi ng dyablo? Ito po yung kasaysayan na alam nyo na po na na-mention ko na rin po in our past message. Ito yung pagkakataong dinala po ng dyablo ang ating Panginoon sa taluktok ng templo. At mula po sa templong ito ay ang wika po ng dyablo, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos at talagang ikaw ay iniingatan ng Diyos, ay kusa kang magpatihulog. Alam niyo mga kapatid, siguro naman sa simpleng pagkaunawa, kung kayo po ay nasa itaas ng building o sa isang mataas na gusali at ikaw ay magpapatihulog at ang katwiran mo ay iingatan ako ng Diyos, yan po ay isang uri po ng panunukso sa kapangyarihan po ng Diyos. Hindi po kayo pupunta sa mataas na gusali at magpe-pray kayo sa Panginoon na, Lord, naniniwala ako at nananampalataya ako na ikaw ang aking tagapag-ingat, kaya narito ako ay magpapatihulog sa gusaling nito at maniniwala akong ako'y lalagapak na ako ay buhay pa. Ayan po ay isang uri po ng pagtukso sa kapangyarihan po ng Diyos na tayo po ingatan. Kaya naman po, yan po ang ginawang pagsaway ng Panginoon sa dyablo. Ang wika po ng ating Panginoong Hesus, nasusulat, ito pong wika ng ating Panginoon sa dyablo, nasusulat, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Bakit po mga kapatid? Dahil po ang ating Panginoon, bagamat siya po'y naniniwala na siya po'y iniingatan ng kanyang ama bilang anak ng Diyos, pero hindi niya po gagawin ng isang bagay na tila baga dahil siya'y iniingatan ng Diyos, ay pababayaan niya ang kanyang sarili na magpatihulog na lamang sa tinatawag na templo. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kayo po ba ay naniniwala na kayang ingatan ng Heavenly Father ang kanyang Son, si Christ? O i-apply po natin sa atin. Naniniwala po ba tayo na tayo po'y iniingatan ng ating pong Abba Father? Yes, of course. That is the answer, yes. Pero, ito yung sagot sa number 1 natin na misconception, na because God is protecting me, then I don't need to take care of myself. Hindi po yun ang ginawa ng Panginoon. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na, o sige, dahil ako'y iniingatan ng aking ama, pagbibigyan na kita, Satan, ako'y magpapatihulog sa templong ito. Hindi po, dahil pagka ganun po ang ginawa ng ating Panginoon, ibig sabihin lamang po noon ay ginagawa po nating irresponsable ang ating buhay dahil naniniwala naman tayong ang Diyos ay
iniingatan tayo. That is an irresponsible act na ikaw ay kukusain mong mag-ingatan ng sarili mo because you are believing that God is taking care of you. So mga kapatid, hindi ibig sabihin na tayo po'y gumagamit ng face mask ay sapagkat hindi po tayo naniniwalang iniingatan tayo ng Diyos. Maling kaisipan na iniingatan ako ng Diyos. So bilang Kristiyano, hindi ako gagamit ng face mask. Actually, may mga ganyan po mga believers. Sorry po Sorry po. Pero actually po, as I'm browsing, pag tumitingin po ako sa social media, pag tumitingin po ako sa Facebook, actually hanggang ngayon, magdadalawang taon na po tayo na nasa ganitong uri po ng sitwasyon ng pandemya. We are declaring God's protection, and yet, alam niyo mga kapatid, merong ibang mga believers na hanggang ngayon, sinasabi nila yan, para naman tayong walang tiwala sa Diyos na tayo iingatan, na kinakailangan pa natin gumamit ng face mask, gumamit ng face shield, at maging yung issue ng pagpapabakuna, mga kapatid. Ginagawa nilang issue yan, na iniingatan tayo ng Diyos, kaya hindi natin kinakailangan ng mga bakuna na yan. Alam niyo mga kapatid, sabi nga po natin, itong ating pong binasang ginawa po ng dyablo sa Panginoon. Yan po'y nagpapakita lamang na yung kaisipan na dahil tayo iniingatan ng Diyos, ay okay lang na tayo po'y magpatihulog. Ibig sabihin po na dahil tayo naniniwalang iniingatan tayo ng Diyos, ay okay lamang na tayo po'y maging irresponsable sa ating pong mga pagkilos. So yan po ang ating sagot doon sa number 1, na because God is protecting me, so I don't need to protect or to take care of myself. At ang totoo po mga kapatid, huwag po kayong magagalit. Kaya po may mga ilan na papahamak Kaya po may mga ilan po na nakakalusot po yung tukso ng kaaway na ginawa ng Panginoon kay Jesus Christ. I hope and I pray na sana po ay huwag po tayong masingitan ng kaaway. Pero yan pong ginawa na yan ng kaaway sa ating Panginoon, na salamat na lamang sa Panginoon na kanyang sinagot ng matuwid na totoong sagot na nasusulat, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Nang ibig lamang sabihin noon, na naniniwala tayo ng Diyos ang nag-iingat sa atin, pero huwag nating ilagay sa isang uri ng panunukso ang kapangyarihan ng Diyos sa atin na di baling pabayaan ko lang aking sarili, putal ako naman ay iniingatan ng Diyos. Yan po ay isang uri na ating pong sinusubok ang kapangyarihan po ng Diyos. O sige nga, lalabas nga ako ng bahay, hindi ako magagamit yung intentionally, kasi iba nakakalimutan O sige nga, lalabas nga ako ng bahay na walang face mask. Tignan ko nga kung may huhuling pulis sa akin, o kung ako sisitahin ng barangay tanod o ng sino man sa labas. Alam ko na ako'y iniingatan ng Diyos. May mga ganun pong mga act ang isang tao, and sad to say, minsan kahit mga mananampalataya, ay meron tayong ganung sentimiento. Kaya ulitin ko mga kapatid, this is the answer to our misconception number 1. Dahil ako'y iniingatan ng Diyos, okay lang na kahit hindi ko na ingatan yung aking sarili. Yan po ang sabi ng dyablo sa Panginoon. Kung anak ka ng Diyos, kung iniingatan ka ng Diyos, sige nga, tingnan ko nga, magpatihulog ka nga sa templong ito at tignan ko nga kung talagang sasaluhin ka ng mga anghel. Nag-quote pa ang kaaway ng Bible verse, bagamat hindi kumpleto yung kanyang quote sa Bible verse. Pero ito ang maganda mga kapatid, nirebuke ng Panginoon ang kaaway, at yan din po ay aral ngayong umagang ito sa atin, na iniingatan po tayo ng Diyos, pero hindi po ibig sabihin noon ay dapat na po tayo maging irresponsable o huwag mag-observe ng mga bagay sa ating pong buhay upang maingatan po natin yung ating mga sarili. Sabi ko nga po, under the grace of God, knowing that God is protecting you, that is why you are protecting yourself.
Di ba? Dahil alam mo na iniingatan ka ng Diyos, kaya yung mga kilos mo ay umuugma sa pag-iingat ng Diyos sa iyo, ginagawa mo yung matuwid at nararapat. Can we give the Lord a clap offering first? Hallelujah. Amen, amen, and amen. Now, mga kapatid, sabi nga po, God's protection never encourages or promotes irresponsible living. Excuse po, no? God's protection never promotes irresponsible living. Number 2, God's protection provides wisdom for us. Ano? Yung tinatawag po natin ng mga godly impression on how to take care of ourselves. Alam niyo po, ang pag-iingat ng Panginoon, makinig po kayo, no? Ang pag-iingat po ng Panginoon, number 1, hindi po yan nagpo-promote o naghihikayat ng irresponsableng buhay. That's number 1. Tandaan niyo po yan. Sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang itong panahon ito ng pandemya. Subalit sa lahat po ng pagkakataon, tandaan po natin ito na ang pag-iingat po ng Panginoon ay hindi po nangangahulugang tayo po ay mabuhay ng mayroong pagiging irresponsable. Mali po yan, hindi po yan umaagpang sa pag-iingat ng Diyos. And then pangalawa, ang pag-iingat po ng Diyos ay kabahagi ng kanyang pagbibigay sa atin ng katalinuhan o ng kaunawaan o yung mga tinatawag po natin na yung mga godly impression. No, yung meron tayong nararamdaman sa ating mga sarili na dapat nating gawin na itinuturo po sa atin ng Diyos. Ang tawag po diyan ay God's wisdom. Hindi po ba? May mga nararamdaman tayo na ipinaparamdam ng Diyos sa atin sa mga isang sitwasyon na ito yung dapat nating ikilos. Hindi po ba? Kung halimbawang meron tayong nararamdaman sa ating katawan, and then ang impression ng Diyos sa atin ay mag-take ka ng medicine. So, you do what is practical. Dahil yun ang ini-impress sa'yo ng Holy Spirit o yun ang ini-impress sa'yo ng Diyos. Hindi po ba? Alam niyo mga kapatid, hindi po ako makapagbibigay ng napakaraming very specific na mga halimbawa. Pero titiyahin ko po sa inyo mga kapatid, na itong aking sinasabing ito from the Word of God, ay nararanasan nyo yan. Na may mga bahagi po ng inyong buhay, especially kung kinakailangan ninyong magdesisyon, na merong mga godly impression ang Holy Spirit sa inyo, na doon kayo umaak. So, regarding po sa pag-iingat ng Diyos, kabahagi po yan ng pag-iingat ng Diyos na ini-impress niya tayo, di ba? Sinasabi niya sa atin na, palitan mo na yung face mask mo. Marami nang nasagap yan na virus. So, nagpapalit ka, di ba? Kaya naman po ay you are in a certain place na na-sense mo na dapat ay huwag kang pumunta dun. May impression sa iyo ang Panginoon. Ang tawag po diyan ay part ng pag-iingat ng Diyos sa atin. Amen. Case study number 2. Alright, ito naman yung case. So nasagot po natin yung wrong concept number 1. Na ako'y iniingatan ng Diyos, so wala nang dahilan para ingatan ko pa ang aking sarili. Yan po yung nasagot natin, when the Lord rebuked the enemy. No, wag nating tutuksuin ang Panginoon nating Diyos. Knowing na tayo iniingatan ng ating Ama, ay hindi po nangangahulugang wag na po nating gawin ang anumang mga praktikal na pag-iingat sa ating mga sarili. Sagot natin yan. So, case study number 2. Yun namang, I could take care of myself, so no need to ask for God's protection. Pastor, kaya kong ingatan yung aking sarili, kaya no need to ask for God's protection. And by the way po, alam niyo mga kapatid, there are some believers, there are some Christians, na may mga ganyang confession, na actually, halos hindi na nga sila nagpe-pray, no? Hindi na nakikipag-usap sa Diyos. Sana po ay hindi po kayo yan. No? Lagay mo nga dyan sa iyong comment box, hindi ako yan, Pastor. Pero I could sense in my spirit na merong mga believers na minsan po ay hindi na po nila ina-acknowledge ang Diyos by
calling unto God, by praying unto God, na yung bara-bara na lang, yung gawa na lang ng gawa. Ano? Kaya ito naman number 2 natin, na I could take care of myself, and maybe, just maybe, God is too busy to take care of me, so I will take care of myself. So ang ating pong sagot dyan, in case number 2 ay ito. King Asa, king who is too smart to call upon God. King Asa, king who is too smart to call upon God. Isang hari naman na ang pangalan po ay si King Asa, na sa sobra niyang pagiging smart naman. Sometimes this is the problem of being too smart. Yung kapag yung tingin mo sa sarili mo ay masyado ka namang matalino, masyado ka namang magaling at madiskarte, yung mga ginagawa mo ay hindi mo na kinikilala ang pagkilos naman ng Diyos sa iyong buhay. Ito po ang nangyari. Ito po ang ating sagot. In 2 Chronicles chapter 16, tama na ka, no? Chapter 16 verse 12, ito ang kasaysayan, mga kapatid, na ang haring ito, basahin na lamang natin para makuha kaagad natin. In the 39th year of his reign, sabi kang Tagalog po ay sa ika-39 ng taon ng kanyang paghahari, in the 39th year of his reign, Asa was afflicted by disease in his feet. Nagkaroon po ng sakit si King Asa sa kanyang paa. Hindi po, dahil wala pa namang mga medical term during the Bible times, hindi po natin alam kung ano itong sakit ni Asa na tumama po sa kanyang paa. He was afflicted by disease in his feet. Mga kapatid, pakinggan ninyo ha. Though his disease was severe, even in his illness, he did not seek help from the Lord, but only from his physician. Kalungkot naman, mga kapatid, ang wika po ng ating binasa sa ika-39 ng taon ng paghahari ni Asa, siya'y nagkaroon ng malubhang karamdaman sa paa. At ang wika, at bagamat ang kanyang sakit ay napakamalubha, hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi nagpatingin lamang sa kanyang mga manggagamot. No? Ano yun? Mami Joy? Baka diabetic. Pwede. No? Pwede, mga kapatid. Actually, nasa isip ko din yun. Baka diabetic din si King Asa. Pero ang wika po ng Bible, mga kapatid, even when his disease was severe, this is the key word, he never seek help from the Lord, but only from his physician. Hindi niya tinawagan ng Diyos. Hindi niya kinilala ang kapangyarihan ng Diyos na siya'y ingatan o siya'y pagalingin, kundi ang wika po ay doon lamang siya nakipagsanggunian at nagpatingin sa kanyang mga doktor. Now, mga kapatid, listen. We never underestimate the help coming from our doctors. Amen? Hindi po, kaya ito kinakailangan tayo po ay biblical. Hindi po natin inaalis ang katotohanang nakakatulong po sa atin ng mga doktor, especially kung tayo po may mga nararamdaman sa ating katawan. We go to them, we ask for their advice sa ating kakainin, o maaring sa medisina na ating pong iinumin, we go to them. Walang problema dun, mga kapatid. Pero alam po ninyo, ito yung sinasabi ng Bible Si King Asa, what he did, he goes to his physician, but he never goes to God. Yun ang malungkot. Talagang definitely wala siyang ginawang pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ito ang twist, mga kapatid. Just para makasave po tayo ng time.
Ito po ay nangyari in the 39th year ni King Asa. Pero pag binasa po ninyo ang 2 Chronicles from chapter 15, kasi chapter 16 po ito. From 2 Chronicles chapter 15, alam niyo po ba na si King Asa ay he had a great beginning? Meron po siyang humble beginning. Nang siya po'y bata pa bilang hari, ang kanyang laging ginagawa, sa lahat ng kanyang ginagawa, lagi niyang kinukonsulta ang Diyos. Actually, hindi ko na lamang po ma-remember kung sinong prophet yung naging advisor niya. Pero yung propeta po ng Israel, yung po yung in-advise kay Haring Asa, na hari, sa lahat po ng inyong gagawin, ay lagi po ninyong hahanapin ang Panginoon. Ibig sabihin, always acknowledge God in everything you do. At alam po ninyo, si King Asa, he had a humble beginning. Kaya nagtagumpay po siya. Ito po ang malungkot. At yan po ang totoo minsan. At uulitin ko po, sana po wala po sa pamilya po ng Grace Community Church. Ano po? Itong si King Asa, as his kingdom became great, habang ang kanya pong kaharian at ang kanya pong pagiging hari ay padakila ng padakila, he began to forget God. Nakalimutan niya dahan-dahan, hindi ko biglaan, dahan-dahan niyang nakalimutan ang Diyos sa kanyang buhay. And sometimes yan po ang nagiging problem natin kapag meron po tayong kailangan, we always look to God. Ano po? Kahit sa church, minsan ganyan. Kapag may kailangan tayo, lagi tayo nasa church. Pag may mga prayer request tayo, tumatawag tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng mga prayer requests, and then pinagpipray naman tayo ng mga kapatiran, pinagpipray tayo ng mga pastor. Kaya lang sad to say, minsan may mga kapatiran tayo o may mga anak ng Diyos na when their prayers was getting heard, diinigan ng Panginoon, and then they were blessed. Kasi yun lang ang nakakalungkot eh. Pag pinagpala na ng Panginoon, kagaya po ni King Asa, nakakalimutan na ang Diyos. Ayan po ang nangyari kay King Asa. Ulit po sana wala pong ganyan sa pamilya ng ating church. Dapat the more the Lord making you great or answering your prayers, the more na hindi mo siya kakalimutan. Kung ano man yung desire ng puso mo, dati nung wala pa yung desire ng puso mo, pray ka ng pray kay Lord. No? Naglilingkod ka kay Lord kasi alam mo na you are asking God's favor, kaya by doing that, humihingi ka ng favor kay Lord. Pero nung sagutin na ng Panginoon yung desire ng puso mo, biglang 180 degrees. Ganyan po ang nangyari po kay King Asa. Pag binasa niyo po ang whole chapter 15 ng 2 Chronicles, a humble beginning, and yet, nang siya po naging dakila na, he became too proud and he never asked God's help in his life. Kano po ang nangyari kay King Asa? Alam po ninyo mga kapatid, chapter 16, pag binasa po ninyo yung mga huling bahagi po, ang wika po ng Bible ay after 2 years, itong masakit, after 2 years, palala ng palala po yung sakit ni King Asa, and after 2 years po ng paghihirap po sa kanyang karamdaman, siya po yung namatay. Pero ang wika po ng Bible, namatay po siya, never calling in the name of the Lord. Hindi siya tumawag sa pangalan ng ating Panginoon. So that is the answer to misconcept number 2 na because I could take care of myself, so no need to ask for God's protection. Si Asa, nang siya'y masyadong naging dakila, nang ang tingin niya ay makapangyarihan na siya at ang kanya pong kapangyarihan ay parang kayang-kaya niyang dalhin ang kanyang sarili, ang wika po, sinabi niya sa kanyang sarili, makapangyarihan naman ako, malakas naman ako, so I don't think I need God's help. Yan po yung sagot sa misconception number 2. Kung yung una, ako'y iniingatan ng Diyos, so hindi ko na kinakailangan ng ingatan ng sarili ko. Ito naman pangalawa,
kaya kong ingatan yung sarili ko, so hindi ko na kinakailangan ng pag-iingat ng Diyos. Parehong meron tayong sagot. Itong number 2, mga kapatid, it only shows to us na hindi po natin dapat ganun ang ating bahagi ng ating pong pananampalataya o ng ating pong buhay. Natutol naman, ang Diyos naman ay maraming ginagawa at kaya ko naman ingatan yung aking sarili. I think I could take care of myself, no need to ask for God's protection. So again, review lang tayo mga kapatid. 2 misconception. God is taking care of me, so no need for me to take care of myself. Yan po hindi po matuwid, hindi po tama yan. Number 2, I can take care of myself, so no need to me to ask for God's protection. Hindi po yan matuwid pareho. So ano po ang sagot? Nais kong iwanan sa inyo mga kapatid ang isang napakatalinong salita ng Bible ng Holy Spirit through King Solomon. Ito ang sagot. In all your ways, acknowledge God. Tandaan niyo po ito. Sa lahat po ng ating pagkilos, sa lahat po ng ating paggawa, dapat lagi po nating kinikilala ang gawa ng Diyos sa ating pong buhay. Dapat lagi po natin kinikilala ang Diyos sa ating pong buhay. In all our ways, always acknowledge God. Basahin po natin. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. May I invite you mga kapatid, ako po binigyan ng Lord ng impression na sabay-sabay po nating basahin para po ito'y magmarka sa atin na sa lahat po ng ating gagawin. Alam ko po ng ilan po sa atin o marahil po, baka po marami po sa atin ay ginagawa na po natin ito. But let it be a reminder to us mga kapatid na sa lahat po ng bagay na ating gagawin, always acknowledge God. Count of 3. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. At the count of 3, basahin po natin lahat. 1, 2, and read. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Amen and amen. Ang wika po sa may verse 5, in all your ways, sa lahat ng iyong gagawin, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Alam niyo po sa ibang version, ang wika pong ganoon, in all your ways, acknowledge Him, and He will crown your efforts with success. Sa ibang version po, napakaganda na sa lahat ng bagay, kung kikilalanin mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa, ay puputungan niya ng tagumpay ang lahat ng iyong ginagawa. So ano pong ibig sabihin natin mga kapatid? In all your ways, acknowledge God. Yung number 1 natin, yung misconception number 1. Dapat ito ang sagot. Dahil ako'y iniingatan ng Diyos, in using face mask, I'm acknowledging God na ako'y iingatan niya. Tama po ba? Can you say amen? Acknowledge God. Hindi yung tipong, total meron na akong face mask, I don't need to ask for God's protection. Meron na akong face shield, no need to ask for God for God's protection. Hindi po ganon. Acknowledge Him. Ibig sabihin, Lord, dahil ikaw ang aking tagapag-ingat, as I am using face mask, I acknowledge your protection. Kung ako'y nagdesisyon na ako'y magpabakuna, I acknowledge God na ito ay kanyang way of protection para sa akin. In all your ways, acknowledge Him. Lord, pupunta ako sa doktor, pagpalain mo yung doktor na pupuntahan ko. Bigyan niyo po siya ng wisdom sa tamang reseta na ibibigay po sa akin. So, in all your ways, acknowledge Him. Magbabiyahe po kayo, kaya ang biyahe ninyo ay malapit o malayo, in your mind, in your heart, you acknowledge, Lord, kahit umusal ka lang na, Lord, I claim your protection. Di ba? O mag-a-apply ka ng trabaho, lalo ngayon marami tayong mga nawalang hanap buhay dahil po sa pandemya. Believe that you have the favor of God. Di ba? Acknowledge mo siya na, Lord, pupunta ako sa kumpanyang ito, I receive your favor.
No, hindi kayo hindi yung tipong matalino ako, magaling akong sumagot. Kahit pa ilan ang mag-interview sa akin ay pinag-aralan ko ng lahat yan. Pinaghandaan ko ng lahat yan. Well, yung ganong attitude ay attitude po yun ni King Asa. Okay? So, tanggalin po natin yun. Again, mga kapatid, pakilagay nyo nga po sa ating pong comment box, in all your ways, acknowledge God. Ayan. One more time. In all your ways, acknowledge God. Sa lahat ng ating pong gagawin, lagi po nating kilalanin ang Diyos. Sa panahon ito, nang wika nga po ay patuloy pa rin mapanganib ang ating panahon, at hindi pa rin natin alam kung hanggang kailan nasa paligid natin ang banta sa kalusugan, sa kabuhayan, maging sa buhay nitong COVID-19, mga kapatid. Always lean on God. Sabi nga po, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Kung tayo po'y mag-lean sa Panginoon, hindi po tayo mag-lean sa ating pong sariling katalinuhan. And in all your ways, sa lahat ng iyong lakad, sa lahat ng iyong gagawin, always acknowledge God. Ako po, mga kapatid, ay may mga panahon, alam po yan ng aking may bahay, na ako po ay nagwo-walking, ako po ay nagbabiking, ako rin po ay nagbubuhat din, paminsan-minsan. Pero sa lahat po ng ginagawa kong ito ay acknowledge God, na yung aking health ay hindi lang po dun sa aking pong ginagawang walking and biking, but I believe na in all what I am doing, I acknowledge God sa lahat ng bagay. Kung ako man ay kumakain ng mga healthy food, and still, I acknowledge God sa aking pong kinakain. Hindi ibig sabihin healthy na yung aking kinakain I don't need to ask for God. No, hindi po, no? Kaya po, sana po itong ating mensahe ngayong umagang ito ay nakatulong po sa atin. The name of the Lord is a strong tower. Yes, He is our refuge. Yes, He is our protection. Yes, He is our protector. And yet, medyo binalance po natin yung reality, mga kapatid, sa umagang ito, na ang pag-iingat po ng Panginoon ay meron pong kaalinsabay sa ating pong mga sarili, na be responsible and always acknowledge God sa lahat po ng ating mga ginagawa. And with that, mga kapatid, can we give the Lord a clap of praise?